Magandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot na balita ang pag-usapan natin dahil mayroong world report, tinawag na Numbeo Crime Index, na naglalagay sa imahe ng ating bansa nasa delikadong sitwasyon. Kaya ang maapektuhan ang mga manggagawa, mawawalan ng trabaho, aalis ang mga mamumuhunan, o kaya hindi papasok ang mga foreign investors at kawawa ang ating mga OFWs na nag-desire na sana dito na lang magtrabaho sa ating bansa. Okay, ito po sa Manila Bulletin News na ilabas din ito sa ibang mga mainstream media. Maynila, most dangerous city sa buong Southeast Asia. Itong Numbeo Crime Index, ito po, sa buong mundo, pinag-aaralan niya ang kalagayan ng iba't ibang syudad at lumabas sa pag-aaral for this year yung top 10 na dangerous city sa Southeast Asia. 4 na syudad natin nakasama sa dangerous city. So kung dangerous, gusto mo bang tumira dyan? Lalo na, ulitin ko, sa perspective ng mga namumuhunan. Ang number 1 po is Manila. I think number 6 ang Cebu. Sumusunod, number 8 ang Iloilo. Number 10, Makati. Grabe, no? Sikat na sikat po ang ating bansa when it comes to ganito, yung gaano kadelikado, gaano ka-safety ang mga residente sa Pilipinas ngayon. Ano? So, ito na po, connected na po yung sinabi ni Pangulong Duterte sa Senate hearing na sabi niya, wala na, bumalik na ang kaguluhan, mas delikado na ang kalagayan ng mga men and women in the streets, hindi na safety ang maglakad ng gabi. Yun ang pahayag ng dating Pangulo na kinontra naman ng Malacanang. Sabi ng Executive Secretary sa kanyang pahayag, Lucas Bersamin, na with all due respect sa Presidente, mas safety ang Pilipinas ngayon kumpara nung nakaraan. So, nagpakita ang gobyerno ng data from the PNP na bumababa daw ang krimen. Kaya lang, itong record sa ating PNP, taliwas sa record ng Numbeo Crime Index. Ulitin ko, this is an international organization na every year pinag-aaralan niya ang peace and order sa mga iba't ibang syudad. At lumalabas nga, number 1 ang Manila, Cebu, Iloilo, and then Makati kasama sa top 10. So, punta na tayo sa perspective ng mga amumuhunan. May mga vlogs nang nagawa, na-vlog ko na ito, na mga kumpanya umaalis na dito sa Pilipinas. Yung mga foreign companies pumupunta na sa ibang bansa dito sa Southeast Asia. Ang pinupuntahan palagi is Singapore. Kasi ang Singapore, one of the most peaceful country in the world. Yung merong kalimutan ko yung grupo na gumawa ng Global Peace Index. Ang isa sa pinakatahimik na bansa sa buong mundo is Singapore. Nasa top 5. Ang number 1 is Denmark or Norway. Kalimutan ko na. Number 5 ang Singapore. Kaya doon pumupunta ang mga namumuhunan. So, sa Global Peace Index na ito, another
report iba itong Nambeo Crime Index. Sinasabi, buong Southeast Asia, Manila ang pinakamagulo. Ito namang Global Peace Index. Sinasabi, sa buong ASEAN, ang Pilipinas second to the last sa rating when it comes to peace and order. Ang pinakamagulong bansa when it comes to countries, Myanmar. Sumusunod, number 2 na pinakamagulong bansa sa buong ASEAN, Philippines. So makita mo, connecting the dots, halos parehas ang sinasabi ng Nambeo na most dangerous city ang Manila, sumusunod ang Cebu, Iloilo, and Makati. Dito na pangalawang pinakamagulong bansa ang Pilipinas according to Global Peace Index. Sa buong mundo naman, I think out of 180 countries, ang Pilipinas is number 134. Ibig sabihin, mababa ang ranking natin, magulo. So, kung ikaw mamumuhunan, mag-invest ka pa ba sa Pilipinas na magulo? Yun po ang masamang balita na ang mga OFWs natin umasa. Diba? Nung bago mag-eleksyon, ang daming mga OFWs na sumuporta sa candidate BBM dahil umasa sila. Umasa rin ako na magkakaroon tayo ng maraming trabaho. Bayan babangon muli. Ang Pangulo masipag. Biyahe siya ng biyahe. Halos every month nagbibiyahe sa iba't ibang panig ng mundo at naghihikayat ng mamuhunan. Na maganda naman sana kasi maraming pledges. Ilang billions of dollars na ang pledges na mamumuhunan daw. Kaya lang, up to now, kakaunti pa ang natuloy nga namuhunan. Bakit? Dahil sa kalagayan sa ating bansa. Bakit bumabalik na yung dati? Kasi, i-compare natin kay Pangulong Duterte. To me, kitang-kita ko yung pag-improve peace and order situation sa buong bansa. Sa mga lugar na napuntahan ko, ang feedback is tumino ang bansa dahil sa Pangulong Duterte kasi iba yung leadership style niya. May kamay na bakal. Salita lang yun. Yung sabi niya, last Christmas nyo na ito pag hindi kayo tumigil. Natakot sila yung mga masasamang elemento. Ginamit lang ni then Mayor Duterte yung style approach niya sa Davao na dating napakagulong lugar nung umupo siya as mayor. Ngayon, napakatahimik na ang Davao. Hindi naman perfect place. Mayroon pa rin krimen. Kaya lang, kakaunti na lang. Dito sa Nambeo Crime Index, hindi na nakalagay anong ranking ng Davao, but I am very sure one of the safest cities in Southeast Asia is Davao City. If not the safest, pinaka-tahimik, pinakaligtas nga lugar among the cities sa country, kung mayroon mang mag-evaluate, baka Davao City ang mangunguna. Kasi sa isang evaluation, I don't know anong grupo ang nag-evaluate nito, second cleanest, pinaka-malinis na syudad sa buong Southeast Asia is Davao City. Number 1 ang Singapore. Kaya itong Singapore palagi number 1 siya sa Southeast Asia, no? Number 1 siya palagi sa peace and order. Pinakamalinis din na syudad. So, ganun ang Davao dahil nga sa leadership, dahil sa ng mga tao, pakikipagtulungan ng mga tao sa gobyerno. Kaya safety ang Davao, malinis pa. So, nakaka-proud po. Napakaswerte po ang mga residente ng Davao City at meron kayong ganyan. So, balik tayo. It's a challenge sa gobyerno na sana paigtingin ang kampanya laban sa
kriminalidad, sa bawal ng gabot at iba pa. Para naman darating ang panahon na hindi na tayo ang pinaka-dangerous city sa buong Southeast Asia. Para naman dadami ang mamumuhunan. Para ang mga OFWs hindi na magtiis na magtrabaho sa ibang bansa. Kung maraming mamumuhunan dito, babalik ng OFWs, magkakatrabaho na sila dito, hindi na sila mapapalayo sa kanilang pamilya.